Magandang yung Sunday school. Amen? Natututo tayo. Amen? Kaya halagaan po nyo at yun po talaga gusto ko. Akunin ko po yung mga lesson at yung mga pag-aralan kasing pang-devotion nyo every morning. Now, yung mga nais ko kayo dali sa Matthew chapter 6. The book of Matthew chapter 6. Akan po ng Mateo, kapitulo 6. Si Lolo Emo, yung tatay po ng Sister Emily, ay nasa Panginoon na. At mamaya po yung kanyang living. At tayo pinakadalawang servisyo po sa kanya. So, Lolo Emo po ay naligtas at nabapres din sa ating church. At nakakatuloan sa Panginoon sapagat bago siya lubos ang bumina, ay nakadalo siya madalas sa ating church. At si Brother Don Domingo ay tiniyak na siya talaga ligtas. Ito po Matthew chapter 6. At kung kayo po'y nariyan na, ay ating pong basahin talagang 19 hanggang 20. Matthew chapter 6, verse number 19 hanggang number 20. Nandiyan po kayo? Okay, sa likod ha? Sa harap, sa gitna. Kung mga Bible kayo, ganyan po ako. Kung may Bible, meron may ballpen ha? The verse number 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Number 20, but lay up for yourselves what? Treasures in heaven. Now, anong utos sa atin? Mag-impok kayo ng mga kayamanan sa langit, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Now, hindi ba ang isang law of interpretation ay interpret the Bible according to the life of its context, di ba? Are you listening? Ibig sabihin, kung tinignan mo yung dalawang ating binasa, tayo ay inuutusan ng Panginoon na mag-impok ng mga kayamanan sa langit. Amen? Amen? Na ang ibig sabihin, walang masama na ikaw ay mayroong bank account sa lupa, pero siguraduhin mo, higit sa lahat na mayroong ka din bangko sa langit. Nakatama, di ba? Amen? Alright. Kasi ganun paraan, ay inuutusan ka na mag-deposito ka doon. Mag-deposito ka doon. Para isang araw, meron kang withdrawin. Hindi ka pwedeng mag-withdraw na wala ka naman deposito. Kaya ang kanyang utos, mag-import kayo ng kayamanan doon sa langit. What? No. Hindi sinabi, kayaman, kundi, what? Pagkakita lang natin. Mga kayamanan. Naman niyo po ako? Sapagat sa 19, lay not up for yourselves treasures. You see that? Okay. At pagdating sa talagang po, but lay up for yourselves, again, what? Treasures. Mga kayamanan. Are you listening? So, pinag-usapan, hindi lang salapi ang pinag-uusapan dito.
mga kayamanan. Ha? Na, anong kayamanan ang pinag-uusapan? Kung hindi lang salapi, okay? Anong kayamanan pa? Ang dapat natin i-deposit doon sa langit. Sa iyo pala, meron ka na i-withdraw. Now, ang Book of Matthew, chapter 6, tinulote, ay nakapokus sa prayer life. Hindi ba? No. What is? Verse number 5. Sundin ako. Number 5. No. Number 5. Kaya na. And when thou prayest, nakatisa na yan? Ikaw, pag ikaw ay nananalangin, thou shall not be as the hypocrites. Is it that? Okay? Pinaalalahanan ka sa paraan ng pananalangin. When thou prayest, that is verse number 6. Ready? But thou, when thou prayest, enter into thy closet. Nakatay ba? So nakakadalawa na. Tama? Nakakadalawa na sa lesson about what? Prayer. Now verse number 7. Kasunod niya ako. But when you pray, use not vain repetition. Ilang beses lang tumutukoy sa prayer? 3. Verse number 9. Kasunod niya ako. Ready? After this manner, therefore, ang sunod? Pray ye. You see? Narito na yung lesson about prayer. Hindi ba? Amen? Ano na yun? This verse number 17. Ready? But thou, when thou what? When thou fastest. Now, of course, ang pinag-uusapan na yung fasting. Kapag sinabing fasting, kakaakibat ng what? Prayer din. Kaya may tinatawag na prayer, diba? Fasting. Nasunod niyo po? Ano yung din? Amen? Ano yung sabihin? Nagpakita, in reality, okay, ang tinutukoy sa pag-iimpok ng kayamanan ay hindi lang ang salapi. Kundi what? Prayer. Are you with me? Ang sabihin, okay, nagpakita na in reality that we have a prayer bank account in heaven. Di ba alam niyo pag nakas nga? We have a what? We have a prayer bank account in heaven. Ngayon naman ang talagang magtutuhanan. Okay? Ibig kong makita niyo ngayong umaga na tayo pala, kapag nagpe-pray, ay nag-iimpok tayo ng panalangin doon sa langit. Ang ating panalangin pala ay hindi natatapon lang, bakos iniipon ng Diyos sa isang mangkok na tinatawag. Alright? Nasundan niyo po ako, ha? Pabalik tayo sa chapter 6, okay? The Revelation chapter 5, number 8. Okay, Revelation chapter 5 and number 8. Revelation 5, 8. Alright, nandiyan na kayo? Now, ito yung nakita ni John the Beloved nung siya'y hayaang na makasili doon sa kalangit-langitan. Ano ang nakita ni John the Beloved? Verse 8, 5:8, ready? And when he had taken the book, the 4 beasts and 4 and 20 elders fell down before the Lamb sa harap ng ating Panginoon Kristo, no? Having every one of them heart and what? Pakilakas, golden vials full of what? Odors. Nakita niya yung gintong mangkok. Gintong mangkok, okay? Na puno ng what? Kamangian. At yung kamangian, yung wala ibang dibat, ginuhit na po sa akin, which are what? The prayers. Ito mo? Prayers of what? Kita nyo, isang mangkok na punong-puno ng panalangin
panalangin ng mga mananampalataya. Nakita niyo? Prayers. Nagpapakita ito na yung ating mga prayers pala ay what? Iniipon, naiimpok, iniipon doon sa langit. Ha? Okay, kapag ito, chapter 8, verse 4. Chapter 8, verse number 4. Verse chapter 8 and number 4. Okay, nakita niyo po? Okay, ready? At ang pusok ng kamangian, kaya niyo? Kalakip na mga panalangin, mga panalangin ng mga banal ay napailan lang mula sa kamay ng anghel patungo saan? Sa harapan ng Diyos. Nakita niyo? No, itong mga panalangin doon, hindi ka pagkakalang naman, ay prayer bank account in heaven. Tuloy ko ha? A prayer bank account in heaven. Okay? Kung paano meron kang financial bank sa lupa, meron din pala tayo talagang prayer bank account na saan? Nasa langit. Ha? At ito ay isang magbangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen, Christian? Ha? Yes, your prayer bank is where prayers are deposited. Your prayer bank is where prayers are deposited and where prayers are what? Withdrawn. Doon din ito wini-withdraw. Na mag-ibig sabihin, kapatid, nakikita ko ba kayo? Kapag ikay nang nanalangin, when you pray, you make deposits. Nakikinig sa akin? When you pray, you make deposits. Nagdideposito ka kapag nanalangin ka sa Panginoon. Ha? Okay? And then, darating ang dumaan, and then times will come, na kapag nanalangin ka naman, you make withdrawals. You make withdrawals. Kagaya lang sa lupa, no? Nagbabago ka nito. At minsan pupunta ka, nag-withdraw ka kapag kailangan mo ng salapi. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? Pero huwag mo kakalimutan, baka mag-withdraw ka na kapag nagde-deposito ka. Baka mamaya isang araw mag-withdraw ka, kaso kulang yung pera mo. Hindi sapat sa pera at gusto mo mag-withdraw. Di ba alam niyo siya? Amen? Amen? Kasi madalas tayo, na ito yung tutuhan, no? Okay, ipagkapaano ka, the way to make prayer deposit is to pray for others. The way to make prayer deposit is to what? To pray for others. Nagpapalala ko, anong sabi ng Luke 6:38? Give, and it shall be given. Mag-deposito ka, may mag-withdraw ka. Mag-deposito ka at may mag-withdraw ka. Give, and it shall be given. Kasi yun yung prinsipyo yung pinakikita sa Bible. Okay? Kasi madalas, ang mga Kristiyano, nagkakamali sila na ang kanilang prayer lagi ay para sa kanilang sarili lamang. Nakikinig ka sa akin? Yes, nagpre-pray marami. But kung sino tayo, may pagkakamali tayo sapagkat ang ating panalangin ay pang sarili lamang. Narinig natin na ipanalangin din ang iba nating kapatiran at ating mga tao. Kaya magkamisan, hindi sapat yung na-deposito mo sa gusto mong mabitro. Okay? Kaya yun ibig kong ating talakay ngayong umaga, no? Pray up treasures in heaven. Pray up treasures in heaven. Sabi ng Bible, but lay up for yourselves treasures in heaven. Mag-impok kayo ng mga kayamanan doon sa langit.
At ang isang kayamanan, may impok mo, is what? Pakilakas, ano yun? Prayers. Pray for others. Panginoon, ako'y lumalapit, humihingi, Panginoon ko Diyos, ng blessing mo upang maging blessing din ako sa mga tao mo. Ako'y lumadalangin ng iyong mga tao, bigyan mo ng unawa, bigyan mo ng kalakasan, kagalakan, at malagong ibig sa iyo at sa iyong gawain. Ako binagti mo lang ang dakilang Diyos para po sa iyong kapurihan at sa ikatututo, ikalalakas ng iyong mga tao. Ito'y aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Pray up treasures in heaven. Ngayon, paano tayo makapag-iimpok? Kung may bank account pala ako sa langit, paano ako makapag-iimpok? Paano ako makapagpapadala ng salapi doon? Sa ganun pala, may withdraw ako sa panahon. May kailangan ako. Yes, sa paano pala? Number one, through intercession. Pagandaan ko through intercession. Okay? Yes. Ibig ko makita nyo ngayong umaga, kung paano itong mga God's people ay nanalangin para sa iba. Okay? Pag sinabi intercession, ito po yung pamamagitan. Namapagitan ka sa Diyos para sa ibang tao. Tumatawag ka sa Panginoon para sa kapakanan ng iba. Hindi ng iyong sarili lamang. Alright? Again, binanggit ko pa the way to make prayer deposit is to pray for others. Ano yung sabihin niyo, sir? Amen? At ang isang paraan ng pag-deposito, sa langit is what? Through an intercession. Okay? At pakinig ng God's men, they pray for others. Okay? Genesis chapter 20, verse number 7. Ibig ko makakita si Abraham. Si Abraham ay isang dakilang tao ng Diyos. At yung si Abraham ay talagang kanyang kaugalian na manalangin hindi para sa kanyang sarili lamang. Kundi siya po'y marunong manalangin para sa kapakanan at ikabubuti ng iba. Alright, ganyan po. Chapter 20 and verse number 7. Sabi naman, ngayon, isauli mo ang asawa ng lalaking ito. Tinutukoy si Abraham. Okay? Sapagat si propeta, si Abraham. At ikaw ay ipananalangin niya. Kausap ng Panginoon si Abimelech, hari na hidden. At mabubuhay ka. Nakita ba sa iba? At kung hindi mo siya isauli, ay talastasin mo, walang pagsalang, mamamatay ka. Ikaw at ang lahat ng pamilya mo. Okay? Alright. Now, verse number 17. At nanalangin, at nanalangin si Abraham sa Diyos. At pinagaling ng Diyos, si Abimelech at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae. Nagkaanak sila. Nakita niyo kapatid? Kung gaano kahalagang manalangin ka para sa iba. Pero ito ba ginagawa mo? This morning, kapatid, suriin mo yung prayer life mo. Nakikinig ka sa akin? Suriin mo yung prayer life. Paano ka manalangin? Sino ang laman ng iyong mga panalangin? Nananalangin ka ba na mayroong kaakibat na malasakit sa ibang tao? Nananalangin ka ba para sa kapakanan ng kapatiran mo? Nananalangin ka ba para sa pangailangan ng gawain ng Diyos? Nananalangin ka ba para sa kapakanan ng mga misyonaryo na nasa malayong lugar? Listen, again, the way to make prayer deposit is to pray for what? For others. So, sa paraan, intercession. Intercession. Kita mo? Nananalangin si Abraham para kay Abimelech. Ito mo, gumaling yung kanyang asawa at yung mga kamag-alakan. Nakikinig ka sa akin? Alam nyo, sinarahan ng Diyos yung bahay bata.
ng angkan ni Abimelech, pero binuksan ng Diyos sapagkat nag-pray si Abraham at nagkaanak sila. Okay? You follow me kasi? Okay, so nag-pray si Abraham para sa sabihin, nag-deposito siya. Nakinig niya sa akin? Nag-deposito siya. Chapter 21, di ba? Chapter 21, si Abraham at si Sarah walang anak. Tama? Okay? Nag-deposito siya, yung withdrawal sa chapter 21, nagkaanak si Sarah. Ang anak ay sino? Okay? Si Isaac. Amen? Nag-deposito, nag-withdraw sa chapter 21. Intercession, Christian. Intercession. Now, Numbers chapter 11, verse 1 and 2. Okay? Kanina, Abraham prayed for Abimelech. Now, Numbers chapter 11, 1 and 2, Moses prayed for the Jewish people na nasa wilderness. At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masama sa laban sa Panginoon. At nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupo ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento. Nagpadala ng apoy ang Diyos sa Israel. Sapagkat puro sila complain, puro sila murmuring, nagreklamo sila sa kanilang buhay, samantalang ang Diyos naman, hindi sila pinababayaan. Nakikinig sa akin? Amen? O nagpadala Diyos ng apoy. Verse number 2. Ready? At ang bayan ay humiti kay Moses, pakilakas, at si Moses ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay what? Nakita mo? Nakikita mo kung gaano kahalaga na tayo ay mag-pray, hindi para labang sa ating sarili, kundi para din sa kapakanan, kagalingan, kahusayan ng iba, dahil higit sa ating kapwa-kapatid sa Panginoon. No, chapter 21, and verse number 7, nalatong muli ang Israel. Nagsasalita ng masama, laban kay Moses, laban sa Diyos. Nagre-reklamo sila. Okay? Sa kanilang nagdaanan. No? Alright, dahil dito, nagalit ng Panginoon at sila nagpadala ng napakalayang kulupong. Kinagat ang marami, namamatay ang marami. Na chapter 21, verse number 7, tayo na lahat. At ang bayan ay naparaon kay Moses at nagsabi, kami ay nagkasala sapagat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas. At idinalangin ni Moses ang bayan. Nawala ang mga ahas, no? At gumaling yung ibang kinagat. Yes, intercession. Alright? Maging si Aaron, pinag-pray niya si Aaron. Napamatay, nakikinig niya sa akin? Sa Deuteronomy chapter 9, nagkasala si Aaron, papatayin siya ng Diyos. Ipinag-pray siya ni Moses, hindi siya pinatay ng Lord. Amen? Nag-deposito siya. Alam niyo, dumating ang time, si Moses, nagkasala din. At dito, sabi, Lord, hindi ka makakapasok sa promised land. Makikita mo pero hindi ka makakapasok. Nag-pray siya. Humiling siya, Lord, I pray na, hayaan mo makapasok ako doon. Hindi siya pinapasok. But you know, okay, during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, si Moses, pinababawal ng Lord at nakarating siya sa lupang pangako. Nakikinig kayo sa akin? And let me remind you, during great tribulation, hindi ba't may dalawang lalaki na lalabas? Yung may power sila para yung tubig maging dugo at power yung isa para makapagpadala sila ng mga 7. Sino yung dalawang lalaki yan? Si Moses at si Elijah. 40 days sila mananatili sa lupa. You follow me? Amen? Nag-deposito and then nag-withdrawal din. Okay? Nabaliwanag ba sa atin? Kaya mahalaga na nag-pray ka para sa iba. Huwag ka sa sarili mo. You say, yes, again, when you pray, you make what?
a deposit. Amen? Amen? Pray for others through intercession. Kaya yes, sabi niya, sino ang ating pag-pray? Sino? Nakikinig niya sa akin, sino? Yes. Kapatiran. Tama? Sino ba? Yung mga batang mananampalataya. Tanong yung mga workers natin, hinahanap ko lagi kayo, kayong mga bihira mo nakita. Siyempre, hindi ko nakikita, hinahanap ko kayo. And especially, yung mga bagong baptize, hinahanap ko sa hinahanap kayo. Gusto ko makita, lumalago kayo. At gusto ko rin mangyari na hindi lang ako ang nagpe-pray para sa hindi lahat ang narito. Amen? Amen? Mga church workers natin. Sino ba? Yung mga may karamdaman, yung may hinang katawan. Amen? Yung mga magulang. Nagkapray ako dyan, Lord. Yung mga magulang ko, bigyan mo ng wisdom, ng kaalaman, paano nila aalagaan, paano nila aalagaan yung kanilang mga anak. Nakikinig ba sa akin? Intercession. Naalala ko, kahapon ko pa iniisip, yung, ano ba? ADHD. ADHD. Ayun, ano ba? Wala sa akin. ADHD, yung H, hyperactivity, di ba? Okay? Binasa ko kayo ng umaga, mental disorder. Iba na niya? Ang ibig sabihin ng mga bata na malilikot, wala, hindi baluhan, may sakit daw, meron daw mental disorder na kung tawagin ng mga so-called expert, so-called liberal, what? ADHD, mental, tatanggap mo, meron mental disorder, alam mo? Ano sige pray? Okay, bahala kayo, pero ito sa akin. Alam mo yung inisip ko, 1970s hanggang 80s, hindi issue, walang binabangit na ganyan. Walang ADHD. Hanggang 90s, walang ADHD, wala. Ito na lang ng year 2000 na meron ganyang terminology. Nakapag-sobrang likod ng bata ay meron mental. Hindi, sabihin, may sira ako ng bata. Talikot ako ng bata ko eh. Tayong pastor ako. Ako pa naalala rin, yung isang magaling na pastor, pinuwento niya, nung siya batang maliit, napakalikod na sa Diyos. Madalas, minsan alam ko niya na talagang inipit siya ng kanyang nanay, nag-ipit yung pastor. Mami, inom ako. Kami, iihi ako. Kami, kakain ako. Kami, gutom ako. Kung kayo nag-ipit yung pastor, tsaka ako hinihingi, sila. Binipit siya sa labas, punta sa likod. May pulo doon sa likod, pumuto yung kanina rin sa akin. Iharap siya. Iihi ka pa, hindi na po. Balik, hanggang natapos ang preaching, tahimik siya. Sumunod Sunday, bihim ka na, bihim siya. Sabi niya, hindi ko malilimutan yun. Mula noon, natuto ako magbihim sa church. Okay. Now, yung ADHD, iba ang tawag sa Bible. Proverbs 22, verse 15. Yun yung ADHD sa Bible. Kaya let us pray sa bawat isa, maging sa mga magulang. Okay. Proverbs 22, verse 15. Okay. Nakita niyo yung ADHD? Nakita niyo yung ADHD? Ano yung ADHD? Foolishness. Nasa yung foolishness? Nakabalot sa puso ng bata yung ADHD. At ang gamot, iswa. Saan ang gamot? Wala akong sinasabi yun. Okay, madam po. Verse number 6. Takalakas.
Magagaling ka ating bata. Mabait sila. You see? Compare sa ibang church. Ito, bigo mga bata. Amen? Amen? Talaga yung apo ko, napakabait ng bata. Ginamit kayo ng sabi ko, ganda yung tama ko. Sabi mayroon kami naman. Kasi the Lord has laid up for yourself treasures in heaven. Now, number one, sa walang parang, paano tayo makapag-impose ng kayamanan sa heaven? Number one is what? Sa walang parang? Intercession. Ano yung intercession? Praying for others. Praying for others. Now, second thing. Confession. Una, intercession. Matuto tayong manalangin para sa iba. Amen? Iba kasi inyo natin, pray for them. Bigyan mo sila ng kalagdagang buhay, kalakasan. Amen yun siya? Amen? Matuto ka mag-pray kasi para sa iba. Huwag kang maging sarili lamang. Maniwanag ba? Natuto ka mag-pray na, Lord, kahit huwag na lang ako ang bigyan. Sila lamang, Panginoon. Nakatawa niyo ba ako? Listen ka pray. Marunong ka ba mag-pray na ganyan? Lord, kahit wala ako, sila lang ang meron. Are you with me? Remember Moses? Amen? Sabi ng Lord, kung hindi mo sila dadalihin sa wilderness, sumpain mo na lamang ako. Kahit ako na lang masumpa, huwag lamang sila. Are you with me? Kasi Moses ay lalaki na talaga naging dakila sa harap ng Panginoon. Sa karamihan sa kanyang prayer ay panalangin niya para sa kapakanan ng bansa Israel. Kahit ako na lang masumpa, makapasok lamang sila. Intercession. Secondly, Daniel chapter 9, verse number 4. Daniel chapter 9 and verse number 4. Chapter 9 and verse number 4. Alright, nandiyan na po kayo? Daniel 9:4, ready? Nandiyan na kayo? Verse number 4. Okay. And I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant, and mercy to them that love Him, and to them that keep His commandment. We have sinned. Tawag niya? We have what? We have sinned. Nagpahayag siya ng kanyang kasalanan. No? At yung kasalanan ng kanyang bayang Israel ay inaari niyang kasama siya sa nagkasala. We have sinned and have committed what? Iniquity, and have done wickedly, and have what? Rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgment. Namatanong ko lang, ito ba ginawa ni Daniel? Ginawa ba ni Daniel ito? Nung panahon niya, ginawa ba niya? Hindi niya ginawa. Sino gumawa ng paglalagay? Sino gumawa ng pagtampalasan at paglaban sa Lord? Sino gumawa? Yung kanyang bayang isa, pero inalay niyang kasama siya. Ikino-confess niya yung kasalanan ng iba. Nakinig po ako? Ano sila? Ano notice? Also, verse 11. Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy was. Therefore, the curse is poured upon us, and the oath is written in the law of Moses, the servant of God. Yes, confession. Confession. Kaya sa kanyang pagpapahayag ng mga kasalanan,
kasalanan niya, nakikinig sa akin, at kasalanan ng nation Israel, na nagdeposito siya sa prayer bank doon sa heaven. Ano ho? Okay? Nabahagi niyo po, in chapter 9, verse 21, verse number 21, narito yung kanyang withdrawal. 21. Andiyan kayo? Pakilakas nga po, 21. Samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking sino si Gabriel? Yung arkanghel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng paliksi, hindi po ako sa panahon ng pag-alalay sa hapon. No? Verse 22, pakilakas, and he informed me and talked with me and said, "Oh, Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding at the beginning of the what? Supplication. The commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and what? Consider what? The vision." Ito yung withdrawal. Kanina, confession, nag-deposito siya. Ito yung withdrawal. Yung magaganap sa hinaharap, ipinakita at ipinaunawa ng Diyos sa kanya. Maging ang pagdating ng Messiah, maging yung tribulation darating sa hinaharap natin. Nakita na at naunawa at ipinaunawa ng Diyos kay Daniel. Bakit? Sapagkat nag-deposito siya sa langit. Sa anong paraan? Pakalakas? Prayer for us and the earth. Yung pangalawa, confession. Ito yung mahalaga sa atin. No? Matuto tayong magpahayag sa Diyos ng ating mga kasalanan. Baliwala ba? Pag ikaw ba nagpe-pray, nagko-confess ka ba? Kapag ba nagkasala ka, nagko-confess ka ba? Pinapahayag mo ba? Confession, yun, confession. Confession removes any iniquity that's standing between you and the Lord. Okay, so confession removes iniquity. Confession removes what? Okay, the standing between you and the Lord. In 1 John 1:9, ang sabi naman, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat. Bakit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal siya na tayo patatawari. Ano ba? Sa ating mga at ano ba? Lililin sa lahat ng kalikuan. Confession. Okay? This is Christian, yes, you make good deposit to your heavenly prayer bank account when you confess to the Lord. Pakalakas ka? You make what? You make good deposit to your heavenly prayer bank account kapag ikaw ay nagpapahayag ng kasalanan mo sa Diyos. Okay? Alam niyo po, makinig po kayo mabuti. Alam niyo po, lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, especially sa Calvary, dito sa ating church, lahat ng yan na talagang tumanggap sa Lord Jesus bilang Savior ay ligtas. Paliwanag ba? Langit, pupunta, lahat yan sa pagtumanggap siya sa Lord. Pero napasin nyo, hindi lahat ng ligtas pare-pareho. Hindi lahat ng ligtas tumanggap kay Kristo ay pare-pareho. Ibig sabihin. Okay. Karamihan, lumalago, nagbubunga, masaya sa Panginoon, nagtatagumpay. Pero yung iba, tumanggap din, pero depressed, defeated, hindi lumago sa pananampalataya. Nakikinig sa akin? Bakit sa iba, nakakala ng tukso, kasalanan at nawawala pa sa church. Samantalang ligtas. Now, anong pagkakaiba? Narinig ba ako?
Hindi pa sabihin, ikaw, naging katanggap-tanggap, siya hindi katanggap-tanggap. Hindi ganun. Dapat ulit, lagi nila mag sa inyo. What's the difference? Ang pagkakaiba is what? Okay. Ano ang ginagawa niya kapag siya nagkakasala mula nang siya'y maligtas? Nakunin ba ako? Yun ang difference. Yung difference. Okay. Ano ang ginagawa niya mula nang maligtas kapag siya nagkakasala? Ito po mahalaga. Napakahalaga kung ibig mong maging victorious ka, growing ka, fruitful ka, mahalaga is what? Number 2, confession. Kapag nagkasala ka, kaagad mo ipahayag sa Diyos. Nakikinig ka sa akin? Kaagad mo ipahayag sa Diyos. Pwede kang mag-church, pero pinili mo wag ka mag-church. Tanggap mo ba? Alam mo ba nagkasala ka? Mag-sorry ka kaagad. Lord, I'm sorry, nagkasala ako sa iyo. Confession. Okay. Pangatlo, Psalms 50, verse 14 to 15. Una, intercession. Okay, matuto kong mamagitan, manalangin para sa iba. Pangalawa is what? Ano yung pangalawa? Confession. Nagpapahayag ka ng iyong kasalanan. Listen ka po rin. Iba yung repentance sa confession ha. Iba yung repentance. Repentance is changing of mind. Samantalang yung confession is what? Agreeing to God that it is what? It is sin. Sumasang-ayon ka sa Diyos na kayo nagkasala. Hindi mo isinisisi sa iba yung pagkakasala mo. Tinatanggap mo, Lord, ako ang siyang nagkasala. Maliwanag ba? Are you agree? Ulit ko na nga, ang nagkasala, ang nagrebelde, ang nagtakwil sa mga propeta ay what? Ang Israel. Pero si Daniel, nung mag-pray siya, ano yung kanyang prayer? We have sinned. Pangatlo, Psalms 50, verse 14 and 15. Kaya na, ihandog mo sa Diyos ang hain, nakalakas, pasasalamat. Nakita mo yun? Nakita mo yun? Kapag pala ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, kabanalan, kaligtasan, sa mga natatanggap mo, ikaw pala tulad ng naghahandog ka sa Diyos, nag-aari ka sa Kanya. Maliwanag ba? Pagkatapos, ihandog mo sa Diyos ang iyang hain, pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga yes, yung mga commitment mo sa Diyos na kataas-taasan. You follow me? No, verse 15, nakalakas. Okay. So yung 14, nag-deposito ka. Naliwanag ba? Sa 14, nag-deposito ka sa heaven. Sa anong paraan? Yes, thanksgiving. No, 15, nakalakas. At tumawag ka sa akin sa panahon ng what? Kabagabagan. At what? Ililigtas kita. Ano ba? Luluwalhatin mo ako. Nakita niyo po? Thanksgiving, Christian. Thanksgiving. Okay? When you present, when you offer, okay? When you kapag nag-deposito ka ng thanksgiving to God, you are given what? Deliverance. Nakita mo? Deliverance. Pagkatapos, when you present prayer, Thanksgiving, to God, you are what? You are giving what? Ito mo, ginong withdrawal. Kaya nga kapag nagpipray ka, nagdideposito ka, at may panahon nga, nagpipray ka, nakakapag-withdraw ka na. Maliwanag mo ba? Maliwanag ba? Kaya kita mo, kung sa Bible, di ba? In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka. Maliwanag ba? Huwag ka lang magpasalamat kapag puro hamon ang kinakain mo. Tsaka beef, tsaka lechon kawali. Huwag lang. Pasalamatan mo siya kahit okra, puro talong lang, pero may alamang naman. Amen, Bishop? Amen? Amen? Huwag ka lang magpasalamat kahit marami kang bigas. Kahit kaunting bigas, pasalamatan mo na siya. At least may kakainin ka. Amen?
Amen? O, isang kamakailan lang, isang sako. Ngayon, isang gatang na lang. Anong parang para dumami? Lagyan mo ng maraming pandan. Amen? Amen? Ito, may kanin ka na, may pandan ka pa. Hindi ba? Salamat sa Diyos. Thanksgiving. In Philippians chapter 4, verse number 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. With thanksgiving. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at dahil na may pagpapasalamat. Thanksgiving. Let your request be made known unto God. Ito mo? You see? Nag-info ka, nagpadala ka, nag-deposito ka sa langit. Sa mga ng pagpapasalamat mo sa Kanya. Now, verse number 7, withdrawal. Ano yung withdrawal? Pakita ka. Kita mo? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayo ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong isipan kay Kristo Jesus. Nakita mo? Narinisip ko siya. Amen? Kaya nga, when you pray, pray for others. When you pray, make confession to God. Magpahayag ka ng mga kasalanan mo. And when you pray, pasalamatan mo siya sa lahat-lahat ng meron ka. Amen? At kung ano ang Diyos sa'yo. Ayun mo ba rin? Amen? Sa ganong paraan, nakapag-iimpok tayo ng kayamanan. Saan po? Sa langit. Amen? Eh, akala mo ba pera lamang ang pwede mong maimpok doon? Kung mayaman ang Diyos, hindi kailangan yung kayamanan mo sa lupa. Amen? Amen? Maliwanag sa ating mga talagang binasa, ano yung mabangong samyo na inaamoy-amoy ng Diyos sa langit? Ano yun? Yung prayer. Yung panalangin ng mga banal. Amen? Kapag nagpe-pray ka para sa iba, humihingi ka ng kapag-awala sa mga pagkukulang mo, mga pagkakasala mo, inaamin mo, nagkamali ka, nagkasala ka, maliwanag ba? At pag pinasasalamatan mo siya sa lahat-lahat ng bagay, mabangong samyo yun. Amen? Kasi alam ba, isang araw mo na ngayon, meron kang nawiwinturo. Maliwanag ba? Amen? Now, listen to me, yung verse number 7, ay higit pa sa kung anong meron ka sa lupang ito. Alam ba? Yung verse number 7, listen to me, hindi mo kayang bilhin ng salapi. Maliwanag ba? Hindi kayo ibigay ng sino ng tao sa'yo. Diyos lamang ang mapabibigay. Ano yan? Kapayapaan? Kayo maliwanag ba? Amen? Kapayapaan hindi masayang ng pag-iisip ng tao at kapanatagan ng puso at ng lakas isipan. Okay? Thanksgiving. No? Okay? Yes, you make good deposits to your heavenly prayer background when you pray with thanksgiving. Ika-apat. Matthew 7:7. Ito yung withdrawal pa. Matthew 7:7. Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Diba? Maghanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay nakatatanggap. Ang bawat naghahanap ay nakasusumpong. At ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Maliwanag mo din? Amen? Ano yun? Amen yun siya? So ika-apat. Sa anong paraan ako makapag-iimpok sa kalamitan? Ika-apat, through your what? Through your personal prayers. Personal prayers. Anong ibig sabihin ng personal prayers? Ito yung pag-personal na paghiling mo sa Diyos ng yung mga personal na pangangailangan.
o ngayong umaga, ano yung personal mong kailangan? Ano yung hinahanap mo? Ano yung matagal mo nang ikinakatok sa Diyos sa panalangin? Ha? Now, listen, maliwanag pala sa ating nabasa, lahat ng ating prayers pala, iniipon niya sa mangkok na ginto. Amen? At nilalanghap-langhap ng Diyos. Amen, gusto? Hindi pala binabaliwala. Ha? Okay? You see? Kaya yes, personal na kahilingan sa Diyos. Nakapili ba ni Christian? Ha? Okay? Siya nangako. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Ano kanya pa pa? Maghanap ka at ikaw ay makasusunod. Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Alright? Ba't kaya ha? Paalala, no? Okay, yung na-deposit mo lang, ang withdraw mo. Liwanag ba? Amen? Kaya tiyakin mo naman, yes, okay, tama lang. Kahit ako, marami akong personal na pangailangan. Marami akong pinag-pray araw-araw na kailangan ko. Gusto ko, marami. Okay? Pero siguraduhin lamang natin, ano po, na tayo naman ay talaga, na dumadalangin talaga para sa kapakanan at kagalingan ng ikaw. Amen, minsan? Amen? Mga may karamdaman, may hinatatawan, pray for them. Pray for them. Kaya kasi sabi ko kanina, you open your prayer bank account by praying for others. Amen? By praying for others. Kaya this morning, kasi nais ko kayong hamunin. Magbukas kayo ng prayer bank account sa langit. At magsimula kang magdeposito ngayon. Amen, kasi? Amen? One day, you may need to make a very large withdrawal. Amen? Kaya nga namin ko binabanggit, ibigin mo ang kapatiran. Liwanag ba? Huwag mo kalimutan, ang mga tao ito, tao ng Diyos din. Amen? Amen? Para sa Panginoon, ito mga tao ito, they are good people para sa Kanya. Para minsan, hindi they are not good for you, but tayo po si Kristo yung namatay para din sa kanila. Ha? Okay? Be considerate. Naging po kayo? Be considerate, maging maunawain, maging magiliw sa isa't isa. Maliwanag ba? At kung ano man ang malamang kailangan nila, struggle nila sa buhay, pray for them. Pray for them. Pray for the church. Okay? Pag-isa ating pangailangan. Okay? Pray for the sick, the weak, yung mga mahihinang mga katawa. Pray for them. Sa ganun parang makapag-deposito ka sa heaven, at sa ganun parang isang araw mo lang ngayon, maling ngayon, nakapag-withdraw ka na. Hallelujah. Tagtayo lang ito ngayon.